Ngayong araw may pag-uusapan tayong mahalaga. Pwede nitong baguhin ang pagtingin mo sa sarili mo at pati na rin kung paano ka tinitingnan ng ibang tao. Sa panahon ngayon, ang daming ingay sa paligid, mga opinyon, mga sagot na di pinag-iisipan at kung ano-anong sinasabi. Pero minsan, nakakalimutan natin. May kapangyarihan sa pananahimik. Hindi ibig sabihin na mahina ka kapag hindi ka sumasagot agad. Hindi rin ibig sabihin na wala kang alam kung hindi ka palaging may sinasabi. Ayon sa mga aral ng Stoic philosophy, ang taong marunong manahimik sa tamang oras, yun ang totoong matalino. Ang taong may tunay na talino, hindi kailangang ipagsigawan ito. Hindi siya nagmamadaling sumagot, hindi siya takot sa katahimikan, dahil alam niya, may mga salitang kapag nasabi, mas nakakababa sa sarili kaysa nakakatulong. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 bagay na hindi sinasabi ng matatalinong lalaki. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil natutunan na nila, madalas sa masakit na paraan, na may mga salitang dapat iwasan kung gusto mong magtagumpay at mapanatili ang respeto ng iba. Kaya kung gusto mong tumibay ang isip mo, emosyon at respeto ng mga tao sa paligid mo, mag-subscribe ka na at sumama sa journey na ito. At tandaan mo, hindi lahat ng matalino madaldal. Pero ang tunay na matalino, alam kung kailan tatahimik at kailan magsasalita ng may saysay. Number 1. Alam ko na yan. Sa totoo lang, madalas nating marinig or minsan tayo pa mismo ang nagsasabi ng alam ko na yan. Parang automatic na sagot kapag may nag-e-explain ng bagay na pamilyar na sa atin. Tunog matalino, parang ang dating huwag mo na akong turuan. Pero kung iisipin mo, kadalasan, hindi talino ang nagsasalita dyan. Pride. May isang karanasan akong hindi ko malilimutan. Kasama ko ang mentor ko noon, isang respetado at batikan sa larangan na gusto ko ring pasukin. Nag-e-explain siya ng proseso na ilang beses ko na ring nagawa. Kaya habang nagsasalita siya, nasabi ko bigla, "Ay oo, alam ko na yan." Tumingin lang siya sa akin. Walang sinabi, walang pangaral. Pero ramdam ko, may nawala. Hindi lang respeto, kundi yung chance na matuto sana ako ng bago. Nang gabing yon, napaisip ako. Hindi lang pala ako sumabat. Tinanggihan ko rin ang karanasang bitbit niya. Mga bagay na hindi mo mababasa sa libro, pero mahalaga sa totoong buhay. Siguro alam ko na yung proseso, pero baka may mas malalim siyang alam na hindi ko pa nakikita. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "You cannot learn what you think you already know." Ibig sabihin, kung iniisip mong alam mo na lahat, wala ka nang matututunan, kahit nasa harap mo na ang aral. Ang tunay na matalinong lalaki, marunong makinig. Hindi siya napapahiya kung tinuturuan siya ulit. Dahil alam niya, may laging bagong matututunan kung bukas ang isip mo. May isa akong kakilalang karpintero, matagal na sa trabaho. Isang araw, may apprentice na nagpakita ng bagong teknik. Imbis na sabihing, alam ko na yan, nakinig siya. Nagpasalamat pa. Sabi niya sa akin, minsan natututo ka sa paraan ng pagtingin ng iba. Doon ko na-realize, ang tunay na talino, hindi paligsahan ng kaalaman. Tahimik lang siya, marunong makinig, laging bukas matuto. Kaya next time na alam ko na yan ka, huminga ka muna. Baka may bago ka pa ring madiskubre. Dahil minsan, ang pinakamatalinong sagot ay pakikinig. Number 2. Imposible yan. Isa sa mga madalas nating marinig kapag may bagong ideya o plano ay ang salitang, imposible yan. Maikli lang, pero parang sinasabi mong wala ng pag-asa kahit hindi mo pa sinusubukan. Pero isipin mo muna, imposible ba talaga o natatakot ka lang? May kakilala akong lalaki, si Robert. Matagal na siyang manager sa isang kumpanya. Magaling, may alam, at sanay na sa trabaho. Pero tuwing may bagong mungkahi ang team, ang laging sagot niya, hindi pwede yan. Kapag may gustong baguhin sa sistema, agad niyang sinasabi, walang mangyayari dyan. Noong una, akala ko maingat lang siya. Pero habang tumatagal, napansin ko, hindi naman talaga niya sinisilip ang ideya. Ang tinatanggihan niya ay sarili niyang kakayahan. Sabi nga ni Seneca, mas madalas tayong nahihirapan sa imahinasyon kaysa sa totoong buhay. Ibig sabihin, tayo mismo ang gumagawa ng takot sa isip natin. Iniisip na agad natin ang masama bago pa man magsimula. Gaya ni Robert, hindi niya sinusubukan pag-aralan kasi takot siyang mabigo. Sa Stoic philosophy, tinuturo na ang pinakamalaking hadlang ay hindi palaging nasa labas. Kadalasan, nasa loob natin. Takot, duda,
at negatibong pag-iisip. May karanasan ako na kabaliktaran. Kasama ako sa isang project noon, kulang sa budget, kulang sa tao, at sobrang bilis ng deadline. Pero imbes na sabihing imposible, tinanong namin, ano ang kaya naming gawin ngayon? Isa-isang hakbang lang, hanggang sa natapos namin ang proyekto at naging tagumpay ito. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga bagay sa labas. At yon ang naging puhunan namin. Hindi namin kinontrol ang sitwasyon, kinontrol namin ang sarili namin. Ang matalinong lalaki hindi agad sumusuko. Hindi siya natatakot sa salitang mahirap. Ang tanong niya palagi, anong kaya kong gawin sa ngayon? Dahil alam niyang kahit gaano kalaki ang problema, basta magsimula ka lang, may paraan. Kapag sinabi mong imposible, para mo na ring isinara ang pinto. Pero kapag sinabi mong subukan natin o tingnan natin kung paano, binubuksan mo yung posibilidad. Kaya sa susunod na may hamon, huwag agad sabihing imposible. Baka hindi naman talaga. Baka kailangan mo lang maniwala na kaya mo. Dahil ang matalinong lalaki, hindi sumusuko sa takot. Kumikilos siya kahit mahirap. Number 3. Hindi ko kasalanan yan. Isa sa mga pinakadelikadong linyang pwedeng masabi ng isang lalaki ay, hindi ko kasalanan yan. Madalas natin itong marinig sa trabaho, sa relasyon, o kahit sa mga personal na problema. Normal lang na gustuhin nating ipagtanggol ang sarili lalo na kapag may nangyaring mali. Pero isipin mo, kung laging iba ang sinisisi mo, sino ang kikilos para ayusin ang sitwasyon? May kaibigan ako, si Michael. Isang beses, nawala sa kanila ang isang malaking kliyente. Ang unang ginawa niya, sinisi ang lahat, yung kliyente daw, masyadong demanding. May problema daw sa market. At yung team niya raw, laging late. May totoo naman sa mga dahilan niya. Pero habang abala siyang ituro ang mali ng iba, nakalimutan niya ang chance para matuto. Kasi kapag laging ibang tao ang sinisisi mo, ibinibigay mo rin sa kanila ang kontrol. Hindi ka nakikilos para ayusin ang problema kasi pakiramdam mo, hindi mo naman kasalanan. Pero ang totoo, kahit konting parte ng problema kung aakuin mo, may magagawa ka. Sabi ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon. Ang reaksyon mo ang nagsasabi kung gaano ka katatag. At doon makikita ang tunay na talino. Ang matalinong lalaki, hindi takot umako ng kahit konting responsibilidad. Hindi dahil siya ang may kasalanan, kundi dahil alam niyang doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi siya nag-aabang sa kilos ng iba. Siya mismo ang gumagawa ng paraan. Aminado ako, minsan ako rin, sinisisi ko ang paligid, traffic, ibang tao, o sadyang malas lang. Pero habang ginagawa ko yon, wala rin namang nangyayari. Nandun pa rin ang problema. Kaya natutunan kong tanungin ang sarili ko, ano bang pwede kong gawin? Nung sinimulan kong tanggapin ang parte ko sa problema, kahit maliit, doon nagbago ang takbo ng mga bagay. Mas naging malinaw kung ano ang pwede kong baguhin, at mas naramdaman kong may hawak akong kontrol. Ang pananagutan ay hindi parusa, isa itong kapangyarihan. Kapag tinanggap mo ito, hindi ka na nakaasa sa ibang tao. Ikaw na mismo ang magbabago ng sitwasyon mo. Kaya sa susunod na may hindi magandang nangyari, bago mo sabihin hindi ko kasalanan yan, huminga ka muna at tanungin ang sarili mo. Pwede ba akong gumawa ng kahit konting paraan para gumaan ito? Ang matalinong lalaki hindi naghahanap ng masisisi. Naghahanap siya ng solusyon at dahil doon, siya ang may tunay na kontrol sa buhay niya. Number 4. Kaya ko mag-isa. Isa sa mga pinakadelikadong paniniwala ng isang lalaki ay ang kaya ko mag-isa. Sa unang tingin, parang malakas at matapang pakinggan. Pero sa totoo lang, madalas, ito ay boses ng pride, hindi ng tunay na lakas. Lumaki tayong sinasanay na huwag magpakita ng kahinaan. Laging sinasabi na dapat matibay ka, huwag umiyak, at huwag humingi ng tulong. Pero ang totoo, kapag pinipilit mong kayanin lahat ng mag-isa, unti-unti kang mapapagod at mauubos. Isang magandang halimbawa si Abraham Lincoln. Kilala siya bilang isa sa pinakamagaling na presidente, pero hindi siya naging matagumpay dahil sa sarili niya lang. Sa katunayan, bukas siya sa mga opinyon ng iba, pati na sa mga hindi sang-ayon sa kanya. Meron siyang grupo na tinawag na Team of Rivals, mga advisor na may kanya-kanyang pananaw. Pinili niya ang mga ito hindi para sumang-ayon sa kanya, kundi para hamunin siya at tulungan siyang makita ang mas malawak na larawan. Dahil alam niya, hindi lahat ng sagot nasa kanya. Sabi ni Marcus Aurelius, we are made for cooperation. Ibig sabihin,
tayong mga tao ay ginawa para magtulungan. Hindi tayo nilikha para mag-isa sa lahat ng laban. Naranasan ko rin ito. May panahon sa buhay ko na pinilit kong soluhin lahat. Trabaho, pamilya, problema. Akala ko, yon ang tunay na pagiging matatag. Pero habang tumatagal, naramdaman kong sobrang bigat na. Hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil ayaw kong humingi ng tulong. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ko sa kaibigan ko, hindi ko na kaya. Ang sagot niya, buti sinabi mo. Doon ko na-realize, minsan ang pagtanggap natin ng tulong ang siyang nagbibigay sa atin ng bagong lakas. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Sa totoo lang, yon ang tanda ng tapang. Ang pagtanggap na hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Kung palagi mong sinasabi sa sarili mong, kaya ko ito mag-isa, tanungin mo rin ang sarili mo, totoo ba yan o ayaw ko lang magpakita ng kahinaan? Ang matalinong lalaki, alam kung kailan siya lalaban, pero mas matalino siya kapag alam din niyang kailangan niya ng tulong. At handa siyang humingi nito. Tandaan, hindi mo kailangang kayanin lahat mag-isa. Ang paghingi ng tulong ay hindi pagiging mahina, ito ay pagiging matalino. Number 5. Matanda na ako para dyan. Isa sa mga pinakapumipigil sa pag-abot ng pangarap ay ang pagsabi ng, matanda na ako para dyan. Minsan biro lang, minsan may kasamang panghihinayang. Pero kung iisipin mo, ito ay isang forma ng pagsuko. Parang sinasabi mo sa sarili mo na tapos na ang laban mo. Wala ka nang pwedeng simulan, matutunan o baguhin. Pero tanungin mo ang sarili mo, totoo bang huli na o natatakot ka lang magsimula ulit? May isang kwento tungkol kay Harry Bernstein, isang lalaki na nagsulat ng kanyang unang libro sa edad na 73. Oo, 73 taong gulang. Ang libro niya, The Invisible Wall, ay tungkol sa kanyang karanasan noong bata pa siya. Ilang publisher ang tumanggi sa libro niya, pero hindi siya sumuko. At noong siya'y 76, nailathala ito. At naging matagumpay pa sa buong mundo. Sumulat pa siya ng 3 libro pagkatapos nun, lahat sa edad na lampas 70. Ang nakakamangha, hindi lang yung nakapagsulat siya sa ganong edad, kundi hindi siya naniwala na huli na ang lahat para sa kanya. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, habang nabubuhay ka, patuloy kang matutong mabuhay. Ibig sabihin, kahit anong edad mo pa, may pagkakataon ka pa rin para matuto at magbago. May mga tao akong kilala na sa edad na 60, nagsimula ng negosyo. Sa edad 70, natutong tumugtog ng gitara. Sa edad 80, natutong patawarin ang sarili at iba. Lahat sila pinatunayan na hindi ang edad ang hadlang, ang isipan lang natin ang pumipigil sa atin. Kaya kung napapaisip ka na, matanda na ako para diyan, tanungin mo, sino ang nagsabi? Kung ikaw lang din ang nagsabi niyan, baka panahon na para baguhin ang paniniwala mo sa sarili. Tandaan, walang deadline ang pag-unlad, walang edad sa pangarap, at habang humihinga ka pa, may pagkakataon ka pa rin magsimula. Ang matalinong lalaki, hindi hinahayaan ang edad na magtakda ng limitasyon. Alam niya na habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag kang matakot magsimula muli dahil hindi pa huli ang lahat. Number 6. Mamaya na lang. Isa sa mga pinakakaraniwang sinasabi natin ay ang mamaya na lang. Madaling sabihin, parang walang masama. Pero sa totoo lang, ang simpleng linyang ito, maraming nasasayang at minsan hindi na natin nababawi. Lahat tayo nagkakasala dito. Kapag may kailangan tayong gawin, humingi ng tawad, magpaliwanag, kausapin ang mahal natin sa buhay, o simula ng isang importanteng bagay, madalas ang sagot, saka na lang, mamaya na. Pero ang tanong, paano kung hindi na dumating ang mamaya? May kakilala akong lalaki, si Thomas. Maayos ang buhay niya, magandang trabaho, pamilya at tagumpay. Pero meron siyang malalim na pagsisisi. Hindi niya nabigyan ng oras ang kanyang ama. Palagi niyang sinasabi, tatawagan ko siya kapag may oras na ako. Pupuntahan ko rin siya balang araw. Plano pa nga nila na mag-fishing trip, pero palaging nauurong. Lagi siyang busy, laging may inuuna. Hanggang sa isang araw, bigla na lang pumanaw ang ama niya. Wala nang paalam, naiwan sa cellphone niya ang mga mensaheng hindi na niya naipadala. At sa puso niya, ang mabigat na pakiramdam ng mga bagay na hindi na niya nasabi. Doon niya napagtanto, ang mamaya ay hindi sigurado. Minsan, ang pagkaantala ay hindi lang pagkawala ng oras, kundi pagkawala ng pagkakataon. Sabi ni Marcus Aurelius, maaaring mawala ka sa mundong ito kahit anong oras.
Gamitin mo ang paalalang ito para piliin kung paano ka kikilos at magsasalita. Hindi ito panakot. Paalala lang ito na ang oras ay hindi hawak ng tao. Ang tanging meron tayo ay ang ngayon. Ang matalinong lalaki, hindi umaasa sa bukas. Alam niyang ang mahalaga, ginagawa agad, hindi pinapalampas. Dahil baka sa paghihintay ng perfect time, dumaan na ang tamang oras nang hindi natin namamalayan. Naranasan ko rin ito. May mga gusto akong ayusin, pero pinili kong ipagpaliban. May mga pagkakataong dapat akong magsalita, pero pinili kong manahimik. At ang kapalit nito, panghihinayang. Pero nung sinubukan kong kumilos kahit hindi ako sigurado, kahit nakakailang, doon ko naramdaman ang gaan sa loob. Kasi wala nang sana, wala nang kung kailan pa. Ang pag-uusog ng mahahalagang bagay ay parang magnanakaw, tahimik pero matindi ang epekto. Inaagaw nito ang oras, koneksyon at oportunidad. Kaya kung may gusto kang sabihin, simulan o ayusin, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang hintayin ang tamang oras. Ang tamang oras ay yung oras na handa ka ng kumilos. Tandaan, ang matalinong lalaki hindi umaasa sa mamaya. Alam niyang ang pinakamahalagang bagay sa buhay, hindi dapat pinapatagal, ginagawa agad. Number 7. Ganyan na talaga ako. May mga taong kapag pinuna mo ang ugali nila o sinabihan mong magbago, sasagot ng, ganyan na talaga ako. Sa una, parang tinanggap na nila ang sarili nila. Pero ang totoo, ito ay isang palusot para hindi na magbago. Parang sinasabi mo sa sarili mo na wala ka nang pwedeng baguhin. Na kung ano ka ngayon, iyan na yon. Kahit may mali, kahit may dapat ayusin, parang sinasabi mong wala nang pag-asa. At yan ang delikado. Ang ganitong pag-iisip ay parang ikaw mismo ang nagsarado ng pinto para sa sarili mo. Hindi ka na nagsusumikap kasi may ready ka ng excuse, ganito na talaga ako. Pero kung hindi ka na magbabago, paano ka pa uunlad? Sabi ni Epictetus, hindi ang mga nangyayari ang nakakaapekto sa atin, kundi kung paano natin ito tinitingnan. Hindi ang ugali mo ang hadlang. Ang pananaw mo ang tunay na problema. Kung iniisip mong hindi ka na pwedeng magbago, ikaw mismo ang humaharang sa sarili mong paglago. May kakilala akong lalaki, madaling magalit. Kapag sinabihan siya, sasabihin lang niya, pasensya na, mainitin talaga ulo ko. Paulit-ulit ang problema, paulit-ulit ang away, kasi hindi niya tinatanggap na kaya pa niyang baguhin ang sarili niya. Hanggang sa dumating ang araw na nasaktan na niya ang mga mahal niya sa buhay. Doon siya natauhan. Doon lang niya sinubukang magbago. Hindi naging madali. Pero dahil bukas na ang isip niya, natutunan niyang huminga muna bago magsalita, makinig muna bago mag-react. Ngayon, hindi man perpekto, malayo na ang narating niya. At yon ay dahil tinigilan na niyang sabihin ang, ganyan na talaga ako. Ang matalinong lalaki, hindi takot magbago, kahit mahirap, kahit matagal, alam niyang ang ugali ay pwedeng ayusin. At ang pagkatao, kayang hubugin ulit. Kung madalas mong sinasabi sa sarili mo na ganyan na talaga ako, tanungin mo rin ang sarili mo, totoo ba talaga yan? O ayaw ko lang harapin ang hirap ng pagbabago? Kasi ang totoo, ang pagbabago ay para sa mga matapang. Para sa mga lalaking handang humarap sa sarili nila at sabihing, kaya ko pang maging mas mabuting tao. Araw-araw ay bagong pagkakataon para baguhin ang direksyon ng buhay mo. Hindi mo kailangang manatili kung nasaan ka ngayon. Tandaan, ang tunay na katalinuhan ay hindi sa pagiging perpekto, kundi sa kakayahang magbago. Kahit mahirap, kahit mabagal, basta hindi ka sumusuko, posible pa rin ang pag-unlad. Sa dulo ng usapang ito, isang bagay ang malinaw. Walang taong perpekto. Tayong lahat nagkakamali. Minsan, may nasasabi tayong hindi maganda. Minsan, nauuna ang takot, pride o galit. Pero ang tunay na matalino, hindi yung laging tama, kundi yung marunong tumanggap at handang magbago. Kaya gusto kitang tanungin ngayon, anong linya ang madalas mong sinasabi noon pero gusto mo nang bitawan ngayon? Alam ko na yan? Imposible yan? Hindi ko kasalanan yan? O baka naman, ganyan na talaga ako? I-share mo sa comment section dahil madalas ang unang hakbang sa pag-unlad ay ang aminin kung saan tayo nagkulang. At kung may parteng tumama sa puso mo sa video na ito, paki-like at i-comment ang salitang yes. Gusto kong malaman kung ilan sa atin ang gustong magsimulang muli, kahit dahan-dahan lang. At kung may kakilala kang nangangailangan ng mensaheng ito, kaibigan, kapatid o kasamahan, paki-share mo sa kanya.
Baka ito na ang tulak na kailangan niya para gumaan ang loob at magbago ng direksyon sa buhay. Hindi kailangang biglaan ang pagbabago, pero pwede mo itong simulan ngayon. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod. Isang araw, isang hakbang. Mas matalino, mas panatag.